Cuisinatics! Welcome to another edition of our Cuisina Adventures. Ako po si Tita Ces at naririto na naman tayo para mag-share ng mga practical and useful at saka hindi masyadong mahal na mga recipes para sa inyo. Pag naiisip mo yung mahal na gastusin, talagang look ka na lang sa mga online, mananaginip ka na lang na sana makakain ako ng ganitong masarap. Pues, hindi na problema ngayon dahil welcome to our International Food Series. Gagawa tayo ng 3 recipe na international. Isang Thai dish, isang Japanese dish, at saka Chinese dish. O ano, game kayo dahil ako game na. Sawadee ka. Oh, ayan, ha? Ang lulutuin natin ngayon ay isang famous Thai dish, ang Pad Krapao. Ito yung kinukonsider parang street food nila sa kanilang mga markets, ganito. Very famous ito at ito ay maiibigan ninyo dahil ito ay giniling base. Di ba tayo mga Pinoy, gustong-gusto natin ng giniling. So this is another version, okay? It's very, very Filipino yung ating ingredients except for one, magdadagdag ako ng kaunting dagdag lang ng okay? So, pinapainit natin ngayon ang ating kawali. Lalagyan natin ito ng mantika. Kung kayo ay gumagamit ng mga stainless steel, okay? Karamihan sa aking mga gamit ay stainless steel dahil sabi nila isa daw to sa healthy panluto. Kung gagamit kayo ng mga ganito, kailangan mainit na mainit kasi doon siya nagkakaroon ng kanyang non-stick quality. Kasi iba sabi, bakit ganun nasusunog ganito? Kasi hindi mainit ang inyong pan, okay? So ngayon, iinitin natin lang ito, ha? At habang ginagalit natin ang ating pan at mantika, gagawin natin ang ating sauce. Kakailanganan natin ng oyster sauce. Ina natin 2 tablespoons, okay? Tapos, toyo. Siguro sabihin na natin mga 1 tablespoon. I-adjust natin mamaya, no? Ayoko lang kasi maging masyadong maalat. Tapos, counting sugar. 1 teaspoon yan. Ito yung ating base na sauce. Ito ay giniling na pork. Pero itong Thai dish na to, you can always use chicken. Pero sa experience ko, masarap talaga at mas malinamnam ang pork. Yun, no? At dahil ito ay pork, kailangan maluto siya ng maigi. Hindi katulad ng beef na kahit sandali lang pwedeng kainin, ang pork hindi. Basta pork ang inyong linuluto, importante na around roughly 20 minutes. Para sigurado tayong maluto. Yan ang turo ng nanay ko, no? Alam nyo kung luto na siya, yung hindi na siya pink, hindi na siya nagtutubig, pero hindi siya tostado. Yun ang iniintay natin, okay? So ito, medyo nag-change color na siya, kaya lang nagtutubig pa din. So, sige lang, iluluto natin. Magisa ng sibuyas, ng bawang, at saka ng sili at ihalo sa karne. Lutuin lang natin ng sandali kasi pork ito, nawala na yung pagkapula-pula, we can put in our sauce. Lagyan natin ng konting water para maluto pa yung ating baboy. Gusto natin lutuin ng maiging ating baboy. Tapos titikman natin para alam natin kung luto na siya. At this point, malapit nang mag-evaporate yung ating nilagay na tubig. Lagyan natin, push natin ng konti yung umami natin. Ito ay isang kalahating chicken cube lang. In fact, 1/4 lang kasi baka masyadong maging maalat. Na tinunaw sa mainit na tubig. Pinush lang natin yung umami flavor. Niintay natin na mawala yung ating water. Tingnan ninyo, nagmamantika na, okay na to. So, ang next step natin, ilalagay na natin ang ating gulay. Kung gusto nyo maging authentic, ang ginagamit nila, holy basil. Pero since mahirap hanapin yun, ordinary basil, okay na rin na substitute.
Yan. Dahil si Tita Ses ako at mahilig akong mag-eksperimento, meron kasi akong curry leaves. So ito, nabibili rin to, kaya lang minsan hindi mo to makita. Pero since meron ako sa garden, curry leaves, napakabango, napakasarap. Pag medyo nag-wilt na to ng konti, luto na tayo. Bango! Bango ng dahon. We're ready to plate. Okay? So, halika. Lagay na natin ito. Actually, alam lang natin kasi sa giniling, menudo, fritada, may ibang pangluto ng giniling. Okay? Usually, may itlog ito. Yan. Nilagyan natin ng itlog para more sustansya. And of course, for my favorite part, the tikiman part. Tingnan natin kung makakabola na to. Lasa na siya. Ang laki ng tipid ko dito. Bukod sa hindi na ako magbabayad ng restaurant, hindi na rin ako magbabayad ng pamasahe papuntang Bangkok. Kung mahilig kayo sa Thai food, lutuin niyo ito. Ohio! Welcome to Japan! Bakit? Dahil Japanese dish ang lulutuin natin ngayon, ang oyakodon. At dahil maarte si Tita Ses, meron akong bagong pasabog na pot. Actually, I bought this for 50 pesos only. Pero kung wala kayong ganito, pwede din ang palayok. Kasi ito ay made of clay na nilagyan nila ng glaze and everything. Pero kung wala pa din, pwede din naman yung ordinaryong lutuin ninyo. Gagawa muna tayo ng ating base na sauce. Nandoon ang ating Japanese soy sauce. Kung walang Japanese soy sauce, pwede din naman ang ordinary. Gagamit din tayo ng rice wine, Japanese rice wine. Kung wala, edi wale. So sige, pwede kayong maglagay ng sugar. Ito ang ating dashi. Ito yung parang pampalasa ng mga Hapon na tawag dito, ito yung nagbibigay ng umami. Okay? Usually, tinutunaw ito sa tubig, kaya maglalagay tayo ng kaunting tubig. As usual, Tita Ses, tansya queen. Yung dashi kasi, kung wala kayo, pwedeng seasoning granules para makuha ninyo yung umami. Okay? So, ang base talaga ng oyakodon ay sibuyas. Wala lang kasi akong white sibuyas. Ang ginagamit talaga sa Japan ay white sibuyas. Medyo anuhin lang natin, para meron siyang smoky effect. Pag medyo nanghangamoy-ngamoy na siya, okay, pwede na nating ilagay yung ating sauce. Pakukuluin lang natin siya, Mukhang okay na ang ating onions. Yes, our onions are okay. Next, ang ilalagay natin yung ating beef. Actually, pwede din ditong pork. Pwede din, yung basta sliced siya very, very thinly. Yan. Ito ay sukiyaki cut. Magtutubig pa yan, kaya dadami pa yung ating sauce. Okay? So, sige lang. Yan. Ganyan. Again, tatakpan natin, Siguro, mga 2 minutes lang ito. Antayin lang natin makook yung ating beef. Tapos, lalagyan natin yung next ingredient. Patapos na tayo nito. Excited na ako. Okay, go. Ito na yata ito. Oh, yes, it's cooked. Ang next natin ay lalagyan natin siya ng egg. At ilalagay natin itong ating dagdagan ko pa ng egg. Maliit kasi yung egg para dagdag sustansya. Siyempre, dahil Japanese, a few spring onions. And we will plate. Actually, ideally, dapat ito ipapatong sa rice. Kaya lang, medyo hindi ko kaya. At baka tumapon. Basta ito yon. That's the final dish. Let us taste. A little bit of beef.
and egg, and the onions. You don't need to spend that much. Iluto nyo ito sa bahay. Kung namamahalan kayo sa beef, pwedeng pork, sukiyaki, pwedeng chicken. Basta manipis lang yung pagkakakat. Okay? So, again, another challenge for you. Ni hao! Yes! Ang recipe natin ngayon ay isang Chinese dish na tinatawag na chicken clay pot rice. Napakasimple lang gawin ito. Itong pot na ito ay nakuha ko to sa isang second-hand Japanese store. Kung wala kayong ganitong clay pot, pwede din ang ating palayok. Pero kung wala, pwede din ang ordinaryong kaserola. Uunahin natin, syempre, paiinitin natin ang ating clay pot. Mainit na yung ating clay pot. So, maglalagay tayong konting oil. Konting-konti lang para hindi masyadong para i-flavor lang natin siya ng kaunting ginger para malasa siya. Okay? Yan. Nangangamoy na yung ating ginger. So, it is time na ilagay natin ang ating rice. Ilang beses nating hinugasan. Tapos ngayon, siya namang ilalagay natin dito sa ating clay pot. Kaya nga, clay pot rice. Huwag tayong mag-aaksaya kahit isang butil ng bigas. Yan, medyo i-infuse lang natin yung lasa ng ginger. 1:2 ang ratio natin ng bigas at water. Para lang tayong nagsasaing. Okay? Over low heat. Para maganda ang pagkakaluto natin. So, habang nating iniintay itong ating kanin, titimplahin na natin ang ating chicken. Okay. Ito lang ang cut up na nasa ref. Pero actually, yung maganda sana dito, boneless. Pero pwede din ito. Ipi-pre-season na natin siya with a little oyster sauce. Okay. Little soy sauce. Optional yung ating cooking wine. Tapos iyan ating imamarinate. Lalagyan din natin siya ng konting sugar. Let's wait, ma-incorporate lang, no? Ilalagay na natin tong ating chicken. Marinate. Lalagyan natin ng Chinese sausage. Napakalinamnam ng Chinese sausage. Tapos, lalagyan syempre natin ng ating mushrooms. Ano to? Shiitake mushrooms. Pwede naman ninyong lagyan ng iba pang mga gusto nyong ilagay. Lalagyan natin ng parang chicken cube na tinunaw natin sa konting water. Then, antayin natin maluto yung ating kanin. Yun! Okay. So, malapit nang maluto yung ating chicken. So, ngayon, lalagyan natin siya ng ating veggies. Bok choy lang to. Pwedeng pechay. Pwedeng kung anong gusto nyong ilagay. Of course, ang ating onions. Dahon ng sibuyas. Onion leeks. Pwede natin i-push pa kasi walang lasa yung ating veggies. Lalagyan natin siya ng konting oyster sauce and konting soy sauce. At ang ating pamatay na sesame oil. Alam niyo, sesame oil kasi meant yan talaga para sa last step. Kasi hindi siya effective na gawang pamprito o maaga. Dapat usually that's the last step. Ngayon, paalala lang, when you're doing clay pot chicken, of course, maraming factors yan. It depends on kung anong klaseng bigas meron ka. May bigas na 1:1 ang tubig, may bigas na 1:2, depende. Kayo makakaalam kung gaano karaming tubig ang ilalagay nyo. Ang suggestion ko lang, kung may buto ang chicken, for example, like what I use, dapat dagdagan nyo nan at least kung 1:1, mga 1 to 2 din. Para kasi niluluto natin
yung chicken. Mas matagal maluto ang chicken na may buto. So, aantayin lang natin medyo mag-wilt ang ating vegetables, but this is cooked already. Okay. Yes! Our clay pot chicken is cooked na. Okay? Tingnan ninyo. Look at that. Tamo, kumukulo-kulo pa. Yan. Let's get this mushroom. Rap. But this is nice. One dish meal siya. Tapos impressive pa siya kasi ang ganda-ganda ng presentation, no? Chicken clay pot. Kayang-kaya niyong gawin sa bahay. Huwag na kayong umorder sa labas. Okay? Ang laki ng natipid natin. Kaya imagine kung ito ay in-order natin sa labas. Nako, 1,000. Aabutin tayo ng 1,000. First international series natin ito. May mga susunod pa. Abangan nyo lang yan dito sa ating kusina. Kung kaya naman, mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at yung notification bell na yan para wala kayong mamiss. Ikaw, ako, sila, tayong lahat magkakaroon ng dating kahit wala tayong masyadong dating. Promise, sa dami ng problema ng ating bayan, pwede pa rin tayo kumain ng masarap. So, till next time, aabangan ko kayo, ha? Pasok kayo ulit dito sa ating kusina. So, hanggang sa susunod, bye-bye!